Brother, mag-expect ka ng something great. Amen ba? Praise God. So, let us declare Luke 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus the Anointed One. Amen. Praise God. I'm talking about this morning about obedience or sacrificial obedience. Ang tunay na obedience ay kadalasang may kasamang sakripisyo. Pero ito ay laging may kasunod na pagpapala. Minsan, agad-agad nandyan na. Minsan naman ay nagtatagal. Pero laging worth it ito. Amen ba? Ang title ng message na aking ibabahagi ay The Blessings of Sacrificial Obedience. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much once again. We are excited this morning. Prepare our hearts to receive your word. Anoint my lips as you anoint the ears of the hearers. Be blessed, my Lord. Ikaw lang ang makita. Ikaw lang ang marinig. Ikaw lang ang maranasan. I pray for the Shekinah glory of yours, O God. Sa iyo ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus, everybody say Amen. Praise God. Text verse. 1 Samuel chapter 15, verse 22. Ang sabi diyan, to obey is better than sacrifice. Very short, madaling kabisaduhin, pwedeng paglabas mo, or pwedeng nagkaroon ka ng merong mga bagay na naranasan ka, ibabalik yan ng Diyos agad sa'yo. Madali siyang kabisaduhin. Amen ba? To obey is better than sacrifice. Sabihin nga natin, to obey is better than sacrifice. Church, I encourage you, piliin natin laging sumunod sa salita ng Diyos. Hindi mo kailangang masaktan o mahirapan o magsakripisyo. Mas mabigat sa Diyos ang dating ng ating ginagawang pagsunod sa Kanya ng buong puso, kaysa sa malaking pagsasakripisyo. Pag may itinakda at pinagkaisahan, dapat nating i-align doon. Okay? Yung ating response. Sumunod po tayo. Amen po ba? Ang sakripisyong bunga ng pagsunod ay may kasunod na pagpapala. Amen ba? Pero ang sakripisyong bunga ng pagsuway, maaring pagpapalo at pagpapaalala. Amen po ba? Yun naman ang Word of God eh. Laging nagre-remind sa atin. Yung foundation nito, okay. Una, obedience often requires sacrifice. Talagang ang totoong pagsunod ay laging merong kaakibat na sakripisyo. Tingnan natin yung story nung magtatay. Sa Genesis chapter 22, verse 1 to 3. This is the story of Abraham and Isaac. Nakita ni Lord na nag-e-enjoy ng husto si Abraham sa kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Inutusan si Abraham ng Panginoon, ialay mo sa akin ang iyong kaisa-isang anak. Ano yung hinihingi ni Lord? Ang kanyang kaisa-isang anak. Ano response nitong si Abraham? Walang argument. Walang delay. Early morning, Abraham obeyed the Lord. Sinunod niya ang Panginoon. Okay, alam natin sa story. At alam niyo, hindi madali yung kanyang ginawang pagsunod. 3 araw pa siyang maglalakbay para makarating sa lugar kung saan dapat niyang ialay ang kanyang kaisa-isang anak.
So meron pa siyang pagkakataon para tumanggi, para magbago ng isip. Pero desidido siyang sumunod sa Panginoon. Anong mapapansin natin dito mga kapatid sa story na to? Sacrificial obedience means trusting God even when the cost is high. Kung talagang nagtitiwala ka sa Panginoon, you will not delay your obedience. Pakisabi sa pakisabi sa katabi mo, do not delay. Amen. Do not delay like Abraham. Okay? Pwedeng, di ba, Lord, ang sakit nung hinihingi mo, ang tagal kong hinintay ito, answered prayer ko. Tagal kong hinintay si Isaac, matanda na kami nung dumating si Isaac, tapos hinihingi mo siya. Di ba? Pwedeng ang sakit. Pero sabi ni Abraham, susunod pa rin ako. Amen ba? Pwedeng may mga ganong pagkakataon sa buhay natin. Ang bigat ng hinihingi ni Lord sa atin. Pero piliin nating sumunod. Amen? Sa dulo, ano nangyari sa story? Hindi hinayaan ng Diyos na matuluyan na mapatay niya ang kanyang anak hanggang sa may alay sa Panginoon. Sabi mo sa tabi mo, tinesting lang. Tinesting lang ni Lord ang puso ni Abraham kung ang mas mahal niya ay ang kanyang anak o ang Diyos. Amen? At pinili niya ang tama. Alam nyo, obedience is a proof of our faith. Kung totoong nananalig ka, sumasampalataya ka sa Diyos, alam mong ang pinapagawa niya ay hindi sa ikasasama mo. Laging ang layunin ng Panginoon ay sa ikabubuti nating lahat. Amen. Tapikin mo yung katabi mo, malapit ka nang maging topic. Amen ba? So hindi binigo ni Abraham si Lord. At naniniwala ako, ikaw rin. Sabi sa tabi mo, ikaw rin. Hindi mo bibiguin si Lord. Amen? So that's number one. Obedience often requires sacrifice. Second, God honors obedience with blessings. Paano pinaparangalan ni Lord yung obedience? With blessings. Amen? Di ba kanina, anong ginawa natin? First fruit. Anong sabi ng Proverbs 3 verse 9, di ba? Honor the Lord with the first fruit of all your harvest. So, pinaparangalan natin na ang Panginoon sa pamagitan ng first fruit. Pero si Lord, eto, pinaparangalan daw niya yung obedience sa pamagitan ng maraming pagpapala. Kaya the more you obey, the more nabubuhos ang pagpapala sa iyo. Amen ba? Ang Diyos nasa taas. Ang kanyang gagawin lang ay magbuhos. Hinihintay niya lang tayo na magbalik sa Kanya ng masamyong amoy ng ating buong pusong pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. Kaya kapag naramdaman ng Panginoon ang puso mo na desidido ka, lalo na ang Panginoon. Amen? Sabi mo, lalo na si Lord. Amen? Kaya, sumunod. Amen po ba? Anong resulta ng ginawang pagsunod ni Abraham? Genesis 22:16 to 18. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, nagsasalita ang Diyos, Yahweh, sabi niya, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Sabi mo sa tabi mo, parang ikaw yun ha. Amen. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ang buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway at sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Sapagkat sinunod mo ang aking utos, pagpapalain ko ang lahat ng may kinalaman sa buhay mo, pati ang buong mundo. Kita nyo ang resulta? Kita mo ang layo ng pwedeng marating ng pagsunod na gagawin mo ngayon? Pwedeng magdulot ng generational blessing sa'yo. Amen. Come on, tapikin mo katabi mo, malapit Amen. So dahil sa obedience nitong si Abraham,
nagkaroon ng matinding multiplication. Everybody say multiplication. Amen. Ano pa? Nagkaroon ng generational blessings. Yun yung sinabi. Pagpapalain ko ang lahi mo. Amen? Sinong gusto dito na yung susunod na generation niya blessed na? Pangako yan ng Lord. At malaki ang kinalaman niyan sa ating ginagawang pagsunod ngayon. Amen? Everybody say, live right. Live in obedience to our God. Amen? Grabe yung impact. It's beyond His lifetime. Amen ba? Ang layo nang naabot. Ang tindi nun. Hindi mo alam kung hanggang saan aabot ang 20 mo. Este ang pagsunod mo. Amen. Parang naging korneto bigla. No? Amen. Pwedeng ilang saling lahi. So ano yung lesson na marireceive natin dito? What you surrender to God, He multiplies. And will remain protected. Question. Ano ang mga bagay o tao, maaring tao, na ayaw mong mawala sa'yo, pero gusto ni Lord, isurrender mo sa Kanya? Yun yung challenge. Surrender it now. Hindi ka lugi. Hindi ka malulugi. Ano mang ipagkakait mo sa Kanya, this is the truth. Mawawala rin sa'yo. At lalong hindi mo makokontrol yan. Pero pag nilagay mo yan sa kamay ng Diyos, hindi na yan mawawala. Poprotektahan niya yan at pararamihin dahil sa pagsunod mo at pagtitiwala. Palakpakan natin si Lord. Amen? Amen? Dapat parang maganda magsunod, nakakakilos ka ng parang para akong naka-karakter no? Nasa isip ko para akong naka-karakter Hallelujah. Amen. Number 3, obedience releases God's favor. Patungan mo ng kamay yan. Kapatid, may pabor ka. Amen? Di ba narinig na natin ilang beses that a one day of favor is greater than 1,000 days of labor. Amen? Sabi noon, daig ng maaga pang masipag, pinalitan na po. Daig ng may pabor ang maaga at masipag. Amen? Imagine, nakapila madaling araw, tapos nung tanghali na, biglang dumating yung isa. Eksakto, natanaw nung nasa counter, uy, classmate ko yun puntahan mo nga. Sabi mo sa kanya, pumunta dito sa unahan. Sabi mo sa katabi mo, ibang may pabor. Amen ba? Sumakay ka na aeroplano. Okay? Ang ticket mo, economy. Maya-maya, may lumapit sa'yo. Sir, lilipat kita sa business class. Everybody say, pabor. Meron kang kliyente. Okay? 3 kayong pinagpipilian. Ikaw yung pinaka sa tingin mo hindi makukuha. Dahil mas qualified yung iba. Pero dahil may pabor ka, hindi niya matanggihan ang nilalagay ng Diyos sa puso niya para piliing ibigay sa iyo ang proyekto. Everybody say, favor. At sabihin natin, Lord, salamat sa favor. Amen? Alam nyo yung favor, it's the same like the word privilege. They are not the same, exactly the same. Meron silang pagkakaiba, depende sa kung papaano sila ginagamit. But, pareho silang unearned benefits Amen? Wala kang ginawa. Parang salvation. Wala kang ginawa. Pero tumanggap ka ng kaligtasan. Nanalig ka lang kay Jesus. Sumampalataya ka na siya'y namatay para sa iyo. Hindi ka naghirap. Hindi ka naglakad ng hanggang sa bundok. Hindi ka nagsakripisyo at nagpadugo ng iyong likod. Or anything. Wala. Sumampalataya ka lang. At tumanggap ka. Kaya yung salvation, di natin maipagmalaki. Ang bait ko, kaya ako pupunta sa langit Walang ganun Bakit? Kasi nga, undeserved tayo. Doon sa blessings na na-receive natin sa pamagitan ng pananalig kay Jesus. Kaya yung salvation, sinishare natin. Amen ba? Kasi hindi tayo naghihirap Ang naghirap ay ang Panginoon. Nanalig ka lang.
Sapat nang naniwala ka lang. At dahil sa paniniwala mo na yon, yung kanyang banal na dugo, pinakinabangan mo. At ang iyong kasalanang hindi kailanman matutubos ng kahit anumang kabutihan mo, ay nabura dahil sa kasalanan ng banal na sakripisyo, ang Panginoong Hesukristo. Amen? Sabi natin, thank you Lord, thank you Jesus. Amen? Deuteronomy 28, 1 and 2. Tingnan niyo yan. If you fully obey the Lord your God, all these blessings will come upon you. Tingnan niyo yung first word is if. Tapos pagdating doon sa kasunod, kasunod na bahagi ng praise, all. Kita niyo yung kondisyon? If you fully obey the Lord your God. This is the condition of the Lord. Ano yung promise niya? All these blessings will come upon you. Ang susi para mabuksan yan is pananampalataya. Hindi yan mabubuksan ng kahit ano. Ang magbubukas lang dyan ay pananalig saan? Diyan, sa sinabi ng Panginoon. Pananampalataya sa sinabi ng Panginoon. Anong kailangan natin gawin? Obey. Just fully obey the Lord our God. Amen. And all these blessings, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, hanggang Z, lahat ng uri, lahat ng class ng blessings, nakapaloob. Amen? Sabi mo sa tabi mo, alam mo na. Amen? Tandaan natin mga kapatid, blessings follow obedience, not convenience. Amen? Anong sinusundan daw ng blessing? Yung obedience. Doon siya nakasunod. Obedience sa una, blessing sa likod. Doon sumusunod si blessings. Kaya, yung pagsunod ang susi para salubungin ka ng pagpapala. Amen ba? Come on, napakabuti ni Lord. Amen po ba? Sabi ng Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Unahin mo muna ang kalooban, ang paghahari ng Panginoon. At ang lahat ng bagay idadagdag sa iyo. Amen po ba? Ang tindi po nun. Kaya yun ang focus talaga natin. Lagi ko sinasabi sa inyo, ang focus ay gawin ang katuwiran at ang kalooban ng Panginoon. Unahin mo yung business ni Lord and all these things. Hindi mo yun dapat i-effort ng husto. Trabaho ng Diyos yun. Na i-command ang pagpapala, dun ka pumunta sa bahay noon. Bakit? Masunurin ang mga tao dun. Amen po ba? Tapi kayo mong katabi mo, parang ikaw yun Amen? Alam nyo, isa sa example ng obedience, pagpapatawad. Tapigin mo katabi mo, naku, tapi ka na ngayon. Sabi. Amen ba? Listen, not forgiving is 100% disobedience. Because forgiveness is not a feeling. Forgiveness is a command. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 14 to 15, kung pinapatawad ninyo ang nagkakasala, patatawarin din kayo. Okay? Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong ama ang inyong kasalanan. Ganun lang yon. Anong gusto mo? Patawarin kita sa kasalanan mo? Magpatawad ka. Ngayon, kung hindi ka magpapatawad, alam mo na ang sagot ni Lord. Kaya nasaan ang bola? Nasa tao. Nasa atin. Amen po ba? Gusto mo bang sundin si Lord? Magpatawad. Isa lang yun. Amen ba? Pero alam nyo ba
na bawat detalye ng pagsunod na gagawin mo sa Panginoon ay mayroong katumbas na reward agad sa Diyos. Hindi kailangan tapusin mo ang buong pagsunod sa buong buhay mo bago ka i-reward. Every time na susunod ka, may kaakibat na pagpapala. Paglalim, pagtaas, pagtindi ng sakripisyo, paglaki ng nakalaang pagpapala ng Panginoon. Why? Ganun talaga si Lord We cannot outgive our God. He is the author of giving. Kaya kung kaya mong magbigay, mas lalo ang Panginoon. Kaya kung ang pagpapatawad hindi mo maibigay, lalong hindi ka bibigyan. Amen po ba? Kaya sabi mo sa tabi mo, huwag kang lalabas nang hindi nagpapatawad. Amen? Praise God. Lessons from this sacrificial obedience. Number 1 lesson. Obedience tests our faith. This is the truth. Hindi lahat ng inuutos ni Lord madali. May mga pagkakataon talaga napakahirap. Pero yun talaga yung yun ang totoong pagsunod The more na may kirot, the more na masakit, the more na may sakripisyo, the more na ramdam ni Lord ang iyong obedience. Amen ba? Paano mo matetest na talagang obedient ka kung wala man lang ka-effort ang susundin mo? Kaya matetest ito sa mga challenges na alam nating hindi madali. Pangalawang lesson, delay is still disobedience. Amen ba? Sabi mo sa tabi mo, do not delay. Partial obedience is equal to complete disobedience. Amen? Praise it. Nak, meron akong tubig doon. Bukas na. Bukas na rin? Okay. Number 3. Kita nyo naman ang pagpapala. May bukas na doon. May binuksan pa dito. Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Bukas at bukas pag si Lord ang nag-command. Tanyo? Pinababalik ko? Hindi na pwede. Yan ang pagpapala. Pag inutusan sa'yo, kahit tanggihan mo, wala kang choice. Tatanggapin mo yan. Sa'yo yan Amen po ba? Sinong gusto ng pagpapalang kahit ayaw na niya dahil sobra na, dumarating pa rin? Amen! Mangyari. Ayon sa iyong pananampalataya. Amen! Amen? Praise God. Number 3. God sees what others don't. Tandaan natin. Sumunod tayo kahit walang nakakapansin. Amen. Mas magandang gawin ang pagsunod na alam mong may battle, parang walang 'di ba? Parang ako lang Parang walang nakakakita, parang walang nakakapansin. Mas okay 'yun. Kasi mayroong nakakakita sa iyo na totoong kayang magpala sa iyo. Anong pwedeng gawin ng taong nakakakita? Sabihin lang na, wow, ang generous niya. Hanggang dun lang. Amen ba? Kataasan nun ay magbablas ka lang. Mamumula-mula lang ang iyong kutis. Wala na. Pero pag si Lord ang nagbalik ng pagpapala hanggang sa kabilang buhay, Amen. Madadala mo. Amen. Sabi mo sa tabi mo, gusto mo noon? Amen. Hebrews 11 verse 6. Ano sabi? God rewards those who earnestly seek Him. Yung mga taong uhaw na uhaw, yung mga taong ayaw huminto, yung mga taong desidido na hanapin, gawin ang kalooban ng Panginoon. Ano sabi doon? He rewards them. Amen? At pag si Lord nag-reward, hindi po basta-basta. Amen? Amen? Hindi ang Diyos nagbibigay ng basta lang.
Nakita nyo nung sabihin niya sa ating, mahal ko kayo. Ibinigay niya ang pinakamahalaga sa kanya. Ang kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos Ama. Amen. Ang Panginoong Hesukristo. Sinasamba ng mga anghel, di ba? Maayos ang kalagayan. Sinakripisyo at binigay ng Diyos sapagkat ang sabi niya sa atin, mahal ko kayo. Amen. Doon pa lang, mabubuhay ka ng dapat na laging nagpapasalamat. Lord, salamat sa iyo. Marami pong salamat. Walang katapusang pasasalamat. Amen. Hindi niya sinortcut at dinaya ang pagtubos. Dinaanan niya ang proseso ng tamang pagtubos sapagkat ayaw niya ng incomplete obedience. Gusto niya ay totoo at buong pagsunod. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang manghinayang na sumunod kay Lord. Amen. Tatapusin ko po dito sa isang kwento. Meron pong isang empleyado. Hindi ko nabanggitin kung saan. Siya ay Kristiyano. Bigla na lang siyang inalok ng kanyang employer ng malaking sweldo. Hindi niya maintindihan bakit. Tapos ipopromote pa siya. So ito ay malaking opportunity. Pero may kapalit. Nakita kasi nung boss na ang kanyang pamumuhay ay matuwid. So yung ini-offer sa kanyang malaking sahod, promotion, or kung ano pa, kailangan niyang i-compromise yung honesty niya. Sa madali salita, mandadaya sila. Pirma lang niya ang kailangan at pangalan. Dadating na ang mali-maleta. Sabi niya sa prayer, Lord, nakakapanghinayang, masakit, nakakatakot, baka hindi na dumaan yung ganitong pagkakataon. Pero sabi niya sa dulo, pero okay lang po. Kasi alam kong hindi mo to kalooban. So pagbalik niya sa work, sinabi niya doon sa boss niya ng diretso, Sir, hindi ko po matatanggap. Sa iba nyo na lang po i-offer. Makalipas ang isang buwan, mayroong biglang tumawag sa kanya, may-ari ng ibang company at nag-o-offer sa kanya ng mataas na posisyon, malinis na proseso, payapa ang konsensya at malaking sweldo. At bigla siyang napabulong sa panalangin. Sabi niya, Lord, salamat at hindi mo ako pinabayaan. Talaga namang bilang tao, manghihinayang ka pag ganon. Amen ba? Amen. Pero tinetest ni Lord ang ating mga puso. Kakagat ba tayo doon? O mananatili tayo sa kanyang mga pangako? Sabi mo sa katabi mo, manatili ka sa pangako ni Lord. Amen? Praise God. Church, ang obedience ay maaring masakit ngayon. Pero ito'y siguradong magre-resulta ng comfort mo bukas. Taas ang kamay ng pipiliing sumunod kay Lord. Kahit mabigat. Amen. Amen po ba? Kung may hinihingi ang Diyos, isuko mo na. Amen ba? Sumuko ka na. Napapaligiran ka ng mga anghel. Amen ba? Ano yung pwedeng ipasuko ni Lord sa atin? Relationship. Pwedeng alam mo may something. Pangalawa, habit. Na ikaw lang at alam mong nasasaktan si Lord pag nakikita niya. Plan. May evil plan ka para sa katrabaho mo, para sa kapwa mo. Sabi ni Lord, huwag mo na ituloy yan. Or pwedeng pinapasuko ni Lord at hinihingi niya yung comfort mo. Baka naman
Baka naman gusto mo namang mag-step up at umalis sa comfort zone. At panahon na para subukan mo naman na gawin ang aking gustong ipagawa. Dahil sa takot, napipigilan tayong sundin ang Panginoon. Sa maraming dahilan. Pero nami-miss out natin na may nakahanda na agad ang Panginoon na pagpapala bago pa ibigay ang utos sa iyo. Hindi siya mag-uutos ng isang bagay na wala siyang planong iganti sa iyo. Kasi mahalaga sa Panginoon ang bawat pagsunod natin. Kasi alam niya ang ating kapasidad. Alam niyang ang ating kahinaan. Alam niyang may mga bagay na talagang mahirap. Pero naging tao siya. Kaya alam niya yung nararamdaman natin. Kaya ang Diyos ay hindi natin pwedeng sabihin, Lord, di mo ko naiintindihan. No. Naiintindihan ka. Alam na alam niya. Kilalang kilala ka. At sabi ng Bible, tanging siya lang ang nakakaalam ng bilang ng buhok natin. Walang sino mang tao, kahit asawa natin, ang nakakaalam ng bilang ng buhok. Tanging ang Diyos lang. Gusto niyang ipakita na kung ang buhok mo, bilang ko, interesado ako sa buong buhay mo. Ibig sabihin, mahalaga ka sa akin. Amen po ba? Tapikin mo yung katabi mo, napakahalaga mo kay Lord. Amen? Luke 18 verse 29. No one has left. No one has left. Family? Business? Pusa? Aso? Labahin? No one has left for the sake of the kingdom of God. For the sake of the kingdom of God will fail to receive many times as much. Hindi pwedeng hindi babalik sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw ang anumang bagay na iniwan mo para unahin ang kanyang kalooban. Laging ang Diyos ay magbabalik ng sobra-sobra dahil sa ginawa mong pagsasakripisyo para sa Kanya. Tapikin mo yung katabi mo, kapatid. Huwag kang malungkot. Amen ba? Kasi babagyuhin ka ng matinding pagpapala. Amen? Praise God. Kaya kung may iniwan ka, may tinalikuran ka, may sinuko ka, may give up ka, praise God. Tatanggap ka ng mas marami. So, question, what is God asking you to obey today? Ano ang hinihingi ng Diyos sa iyo ngayon na sundin mo? I pray that you don't say no. Say yes to God. Sabi natin, yes, Lord. Church, your yes today will bring more blessings tomorrow. Amen ba? Sino excited? Yung excited, tumatayo. Yung excited, tumatalon. Yung excited, nagsasabi, Lord, maraming salamat sa biyaya mo. Salamat sa pagtitiwala mo. Imagine God, di ba? Kaya niyang pagtiwalaan tayo na kanyang mga nilikha. Kaya ang tanong ni Lord, kaya mo rin ba akong pagkatiwalaan? Sabi natin, Amen. Amen. Encourage mo yung katabi mo, kapatid, pagtiwalaan natin si Lord. Come on, sabi mo, kalugin mo, dali. Amen. Lahat ng stagnancy, winawasak ko sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pagkalog na ginagawa ng katabi mo. There are movements na ngayon nagsisimula ng kumilos. Amen. Praise God. Come on, close your eyes. Close your eyes. Church, sacrificial obedience is never wasted. Hindi yan sayang. Walang masasayang, kapatid. Because God's blessings always outweigh our sacrifices. Again, we cannot outgive God. Laging sobra siyang magbalik.
laging mas matindi siyang magbalik. Kasi nga, siya ang Diyos, tayo ang kanyang nilikha. Kaya hindi papayag si Lord na ikaw ang mas matindi, na magbibigay, na magsasakripisyo. Pag nakita ni Lord ang puso mo, hallelujah, paaapawin ka ng Panginoon. Amen. Again, your obedience today shapes your testimony tomorrow. Naniniwala ako na marami sa mga naririto ngayon ang magte-testify sa matinding kabutihan at katapatan ng Panginoon. Come on. Huwag kang manghihinayang sa pagsunod sa Panginoon. Laging ang Diyos ay tapat sa mga masunurin sa Kanya. Thank you, Jesus. Isusuko ang lahat sa Kanya. Church, just enjoy and feel the presence of the Holy Ghost. Father God, embrace your sons and daughters. Hayaan mong maranasan nila ang pagyakap mo, Panginoon. Ako po personally, Lord, sobra nag-overflow ang puso ko sa sobrang pasasalamat sa aking Panginoon. Nakakahiyang makipagbilangan kay Lord eh. Salamat, salamat, salamat sa katapatan mo, Panginoon. Salamat din sa biyaya mo na binigay, kaya nagawa ang bagay na dapat magawa. Dalangin ko na ito'y maramdaman at maranasan ng aking mga kapatid. Ang biyaya mo upang magawa nila ang kalooban mo, Panginoon. Ikaw pa rin ang magsusublay ng kakayanang sumunod sa iyo, Panginoon. At ikaw na nagbigay ng kakayanang ito, ang siya pa rin magpapala sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat. Tapat ka. Tapat ka. Kaya't maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kanya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan, mamumuhay sa Kanyang kalooban. Kaya't maglilingkod, isusuko ang lahat. Come on, raise up your hand. Sa Kanya na nangako at umibig ng tapat. Susunod anumang maging kalagayan. Salamat, salamat, Panginoon. God is moving. Church, Mamumuhay come on. sa Kanya He's here. kalooban. Kung saan ka nakatayo, nandun siya. Kaya Come on. maglilingkod, Mas mahigpit na yakap, isusuko Panginoon, ang para sa iyong bayan. lahat Hallelujah. sa Kanya Thank you, God. na nangako Thank you, at Lord. umibig Salamat ng po. tapat. Salamat po Susunod sa mga bagay na alam namin ginawa mo, anumang sa mga bagay na hindi na po namin maalala na ginawa mo, Panginoon. Maraming salamat po. Mamumuhay Salamat, sa Panginoon. Come on. Kanyang kalooban. Punuin mo ang Kaya't trono ng Diyos ng buong pusong pasasalamat. isusuko ang lahat. We will surrender everything, Lord. Sa Kanya na nangako. We want to honor you with our umibig obedience, ng God. tapat. Hallelujah. Susunod Thank you, Lord. anumang maging kalagayan. Mamumuhay sa Kanyang Come on, for the last time, sabay-sabay natin umitin sa Panginoon. Kaya't Make it our prayer. maglilingkod, isusuko ang lahat sa Kanya na nangako at umibig ng tapat.
susunod anumang maging kalagayan. Mamumuhay sa kanyang kalooban. This moment, Buhay sa just listen to the sweet voice of the Holy Spirit. Nagsasalita siya sa iyo ngayon. Directly sa puso mo, He is placing something that you want to give up and surrender. Mahal ka ng Panginoon. Para sa atin, kaya niya gustong gawin natin ang kanyang kalooban. 2026, Father, is the year for all of us. JA1 Kainta family. We will experience and we are expecting massive growth. We will overflow again. Jesus. And Father, thank you. Thank you for your grace. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord.